Isang mapagpalang araw po, mga kababayan, mga hashtag followers. Maituturing po natin ang pagkakataong itong napakagandang pagkakataon sapagkat nagdesisyon po ang ating punong manananggol pambayan na pagbigyan po yung mga katanungan at kahilingan po na mabigyang kasagutan ng kanilang mga katanungan patungkol po sa napakalaking usapin ngayon ng ating lipunan, ang Absolute Divorce Bill po, o ang panukalang batas sa divorce. Kaya naman po, nung halos araw-araw sa social media ni Chief, maging sa mga walk-in natin mga clients, ay yun po yung mga hinaing ng ating mga kababayan upang bigyang linaw ang usaping ito, ay minabuti po ng ating hepe na magsalita na po. Disclaimer lamang po, ginagalang po ng ating tanggapan, ginagalang po ng ating hepe ang anumang pong stand ng bawat institusyon ng ating lipunan. Kaya sa pagkakataong po ito ay pakinggan po natin ang mensahe at yung stand po ng ating hepe kung pabor nga po ba siya at ano po ang magiging papel ng Public Attorney's Office sa usaping ito. Chief, magandang hapon po at salamat po at pinaunlakan niyo po yung mga kahilingan ng ating mga kababayan. Chief, ano po ba ang magsisilbing gabay po ang inyong magiging kasagutan sa pagkakataong ito sa marami nating mga kababayan, lalong-lalo na po masasabi natin ang Public Attorney's Office sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, tayo po mismo, kayo po mismo ang saksi ng mga hinaing ng ating mga kababayan sa usapin po ng diborsyo. Ang akin pong opinion dyan bilang punong manananggol pambayan sa halos 23 taon, no? Ang absolute divorce ay hindi po aplikable sa maligaya at masayang pamilya. Dahil sabi nga, may forever para sa kanila. Hanggang bayang banal, hanggang bagong Jerusalem, magsasama sila hanggang kamatayan. Dahil ang naghahari po sa kanila ay tunay na pag-ibig. Subalit doon po sa mga wasak na pamilya dahil winasak na ng isa sa magulang. Halimbawa po, ginagahasa ang anak ng ama. Yung ina naman, sumasama sa iba, pinabayaan ang asawa at anak. Nangaliwa. Halimbawa po, binubugbog, sinasaktan ng ina o ama ang anak. Sipin niyo po yan, ang magdudusa po dyan at ang bilanggo po dyan ay ang mga anak. Apektado ang kanilang psychological development, pati mental development, kaya nalululong sa bisyong iba. Dahil wasak na nga po ang tahanan eh. Nawasak ng isa o ng dalawa ang tahanan at hindi na sila nagiging ulirang magulang para sa kanilang anak. Ang magbebenepisyo po dito ay ang mga anak. Nung bago pa lang po akong pouchip, halos 1,000 po ang incestuous rape. Ano po ibig sabihin? Ginagahasa ang mga anak. At may isa po ako na-encounter na yung anak ginagahasa sa harap ng ina dahil pasintabi po sa mga minor. Dahil dependent sa kanya yung anak, dependent din yung asawang walang trabaho. Yan ba ang puproteksyonan pa rin natin na hindi natin papayagang magkahiwalay ng lubusan? Sa Pilipinas po may relative divorce, annulment, legal separation, pero wala po yung absolute divorce. Yan po ang panukalang batas ngayon sa lower house na dadalhin na sa upper house o sa Senado at nagiging mainit ang issue. Mapapansin po natin mas nakararami sa lower house ang pumapabor. Dahil sa constituents po nila, nakikita nila ang problema ng mga wasak. Tawag ko dyan, wasak na pamilya eh. Halimbawa, yung isa naman, tamad. Pababayaan lang isang maghanap buhay. Pagkatapos siya lahat. Anong buhay yan? Parang impyerno. Tapos bububugin pa siya. Sasaktan siya. May babae din ang bubugbog. Vice versa po yan eh. Wala pa akong kinakampihan. Kay lalaki, kay babae. So pababayaan po ba natin na ang isang anak habang buhay ginagahasa ng ama? Dahil dependent sila sa kanilang kakanin sa ama? At yung ina na may buntis na ng ibang lalaki pagkatapos ay hindi pa natin bibigyan ng kalayaan yung tatay, yung lalaki na mabuhay naman ng maligaya at masaya at kung matagpuan namang ulirang asawa, mag-alaga naman sa mga anak niya sa una. Kaya ito pong absolute divorce ay meron sa ibang bansa. Dahil kinonsidera po nila yung sitwasyon ng mga wasak na pamilya. Hindi na po paraiso eh. Kapag po may kasama kang napakasama, hindi lang masama, napakasama ng ugali, eh parang nasa impyerno ka na. Dito pa lang sa lupa. So malinaw po pala, Chief, na kapag ka ito ay naisakatuparan, ay magkakaroon na ng kaayusan yung usaping pampamilya, mag-asawa,
So sila po ang makikinabang at gaya po ng nabanggit ninyo, ang makikinabang po rito una-una ay yung mga anak. Oo, mga anak. Dahil sila po ang ating kinabukasan. May na-interview nga po ako na kliyente ng PAW kaya sa nagkaganoy dahil yung nanay-tatay niya araw-araw nag-aaway Puro bangayan na lang, lumilipad ang plato, kaldero, electric fan, araw-araw na ginawa ng Diyos. Kaya, mahapag po tayo sa mga kabataan na pwede naman silang mabuhay sa madrastang mabait o stepfather na mabait. Di ba? May karapatan din sila dahil marami po kong alam na madrastang pinag-aral pa nila kahit yung anak sa labas ng asawa nila. Talagang ganon. So, ang punto dyan, merong Waterloo na sinasabi, biblically bawal. Hindi po. Maging ang ating Panginoong Jesucristo, sabi nga niya, dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, pumayag si Moses na paghiwalayin dahil ang rason ay pakikiapid. Nakiapid na sa iba. Ba't di mo papahiwalayin? Kaya merong bersikulo tayong nakita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ipakita po natin. Sinasabi po rito sa Mateo 5:31, sinabi rin naman ang sino mang lalaking magpalaya sa kanyang asawa ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang lalaking magpalaya sa kanyang asawa, maliban lamang sa dahilan ng pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya upang mangalunya. At sinumang magpakasal sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng kasalanang sexual. Pansinin natin, may exception po dyan na praise. Maliban na lamang sa dahilan ng pakikiapid. Ibig sabihin, hindi talaga pwede maghiwalay kung walang rason Dito may rason na sinasabi ang Panginoong Jesucristo kung nakiapid ng isa. Halimbawa, yung babae po, may asawa, nabuntis ng ibang lalaki. Papabayaan ba natin na yung lalaki araw-gabi may nai-imagine siyang mga moments na kung paano nabuo yung bata na yun sa tiyan ng kanyang asawa? Impyernong buhay po yan. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang exemption na binibigay. Maliban na lamang sa dahilan ng pakikiapid, adultery, ay isa po sa ground for legal separation yan sa family code. Pero isa po yan sa panukalang batas. Sa aking pagkaalam, at pati po yung lesbianism and homosexuality, isa pa yan. So sa puntong yan, nakakalungkot din sa isang may asawa, ang naging karibal mo ay ka-same gender ng asawa mo. Kaya meron pong exception sa ating Bible. Ayan po. Maaaring pong sinasabi ng iba na hindi exception, pero pag-aralan po natin. Pag ginamit ang salitang maliban na lamang sa dahilan ng pakikiapid, pwede nang maghiwalay. Kasi dito, pag nakipagwalay ka na walang rason, nagkakasala ka ng adultery. Sabi dyan sa versikulo. Pero kung nakiapid na yung part asawa mo, pinapayagan ka na. At meron pang isa. Diba? Na nasa 19 ba yon ng Mateo? Sa Mateo 19:9, sinabi ko sa inyo, sino mang magpaalis at makipaghiwalay sa kanyang asawa, liban na lamang kung pakikiapid ang dahilan, ay mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. Yun. Nagkakasala ng pangalunya. Kung sumama ka sa iba, may asawa ka. Pero kung nakiapid na yung isa, kaya mo hiniwalayan, hindi ka na nagkakasala. Dahil exception na naman, liban na lamang kung pakikiapid ang dahilan. Ayan po. Kaya merong church annulment Merong, di ba? Kaya pinapayagan ng ibang mga reliyon ang church annulment. Pero ngayon sa atin, dito sa Pilipinas, napakahigpit sapagkat 300 po tayong taong nasakop ng Kastila, di ba? Kaya sobrang may patriarchy, at sabihin, superior ng lalaki, ano man ang gawin ng lalaki, inferior pa rin ng babae. Hindi na po ngayon yan Maski ang Biblia nagsasabi sa Galacia, sabi ni Jesus, walang magiging babae o lalaki man. Ibig sabihin, pantay ng karapatan ang babae at lalaki. In-advocate yan ng Panginoong Jesucristo. Maging pantay na. Hindi kagaya nung araw, babae, aliping sa gigilid, aliping na mamahay. Hindi na ganon. Yes po, Chief. Maliwanag na yung pakikiapid. Adultery and concubinage. Adultery sa babae, concubinage sa lalaki. Isipin mo naman, sa sariling bahay nyo, meron siyang kabet. May concubine. Hindi mo pa papalalayain yung babae at saka yung mga anak. Pero ulitin ko, sa mga pamilyang masaya, may pagmamahalan,
Hindi kailangan ng absolute divorce. Hindi kailangan to. Dahil mahal na mahal mo asawa mo, mahal na mahal ka rin niya. Napaka-responsable niyong magulang. O, walang nagaganap na krimen sa bahay niyo, hindi niyo kailangan to. Ang may kailangan nito ay ang libo-libo, sabihin ko na, baka milyong Pilipino na may problema sa kanilang marital status. At kung wala nito, napopromote ang illegitimacy. Dahil ang hirap magpa-annul. May bayad ang psychiatrist. Although may ruling ang Supreme Court, hindi na kailangan ng mga psychological report. May ganyan. Pero meron pa rin mahigpit na proseso. At malang bayad sa private lawyer. Chief, isa pa sa mainit na naging debate po sa usaping ito kasi yung kagaya ng mga minamahal natin mga leader ng simbahan, iba na tumututol po rito, ay kinakatakot nila na baka maaring ito na yung gawing dahilan agad pagka nag-away ay divorce ka agad yung magiging nila solusyon sa problema. Pero nakasad naman doon sa bill ay protektado naman po ito na hindi naman ganun kadali Dadaan sa korte pa rin eh. Dadaan pa rin sa korte. Kasi ibang bansa na apidabit lang ng mag-asawa, hiwalay na eh. Oh, joint affidavit lang, hiwalay na. Sa ibang bansa ganyan. Pero dito hindi, dadaan pa rin sa korte. Kaya lang, anong masasabi mo sa sinabi ni Senator Chis Escudero na ngayon, Senate President? Di ba meron siyang suggestion na yan ang dapat? Yes po, Chief. Doon sa pahayag niya ay nakakatuwa namang malaman, lalong-lalo na yung buong pwersa ng PAW, na ang Public Attorney's Office ay pinagkakatiwalaan po ni Senator Escudero na tumulong sa usapin ng diborsyo. At ano po yung masasabi niyo dito, Chief? At nagpapasalamat din po tayo sa puting senador sa kanyang tiwala po, lalong-lalo na po sa inyong pangunguna sa aming tanggapan. First of all, kinocongratulate ko po si Senate President Chis Escudero. He deserves a lot para po maging Senate President. Ganun talaga. In every time, merong changes in political landscape at lahat naman sila ay magagaling. Pero simula pa nung araw po ay kasangganan ng PAW si Senator Chis Escudero. Nakita ko po sa kanya na para maging patas ang mayamat mahirap, bigyan ng mandato ang PAW na humawak ng absolute divorce. Meron po bang nakasaad, Chief, na tayo po ay... Ang alam ko, wala pong provision. Unlike doon sa dalawang batas noon, talagang ang mga legislators natin ay magigiting na binigyan ng papel ang PAW. Dalawang batas yun eh. Yung Republic Act 9344, yung CICL, Juvenile Justice Welfare Act, ang PAW po ay may mandato. Kaya hindi na kami tayo nag-indigency test dyan. At sa BAUSI, Republic Act 9262, Legal Representation of Petitioners for Protection Order. Yan po yung Anti-Violence Against Women and Their Children sa Act. Yung PAW po, pwede pong tumulong kapag po walang access sa resources ang anak at ang asawa laban sa tatay. At ngayon may ruling, kahit tatay pwede na mag-file ng BAUSI kung ang biktima ay yung anak laban sa babae. May ruling na ang Supreme Court niyan. At sadyang ganyan, nakikita natin, binigyan ng mandato. Merong isang batas na doon sa draft ay may mandatong PAW, yung Mental Health Act. Eh nung final na, nawala si PAW. Wala ng papel. At tignan din naman natin mga kababayan yung isa pa, yung 9344, yung Juvenile Justice Welfare Act. May section dyan. Kasali din po ang Public Attorney's Office na tutulong sa mga naliligaw ng landas na mga kabataan natin. Ang PAW po, ito po ang Principal Law Office of the Government ayon sa Republic Act 9406. At ang PAW po talagang abogado ng lahat ng nangangailangan at kuminsan maging ang taxpayer sa kanilang mga panandalian at biglang pangailangan abogado. Saka, Chief, talagang masasabi natin na pagdating sa aspeto ng ganitong usapin, talagang masigit na nakakaalam ang Public Attorney's Office sa totoong sitwasyon po talaga ng problema ng ating mga kababayan na lumalapit po sa PAW araw-araw po. So, kaya po yung ating mga kababayan din natin masisisi, Chief, na kayo po talagang binubuliglig sa social media ninyo, lalong-lalo na yung mga comment nila doon na sana ay magsalita na si Chief Acosta kung ano po yung kanyang stand sa divorce. Oo nga, nagpapasalamat po ako sa pagtitiwala ng ating Senate at ng lower house. Pero kita natin ang problema, yung economic abuse, psychological abuse, mental abuse. Madalas na biktima po ay ang mga bata. Pagkatapos, yung mga babaeng walang hanap buhay, dependent sila, na pagsasamantalahan din ng asawa na hindi naman bukal sa puso ang pagsuporta sa kanyang pamilya. Paano nga kung nag-aalaga ng mga anak, hindi makapaghanap buhay, ibig sabihin ba may karapatan na ang tatay na abusuhin pati anak at asawa.
Sadyang napakarami pong problema, pero sa tingin ko, pagka nagkaroon po tayo ng absolute divorce, kailangan talaga ay dumaan sa korte at kung walang legal assistance na makuha at hindi kayang buhay na abogado, pwede po sa public attorney's office lumapit. Mas maganda nga po may mandato para hindi naman tayo nalalagay sa alanganin na para bang pumapapel lang o kaya para bang naghahanap lang ng kliyente. Hindi po ganoon. Marami na po kaming kaso. Pero kung kami po, ang public attorney's office po ay magagamit para masolusyonan ang mga broken homes, ang mga tahanang nagiba dahil sa paggawa ng masama ng isa sa magulang, para maproteksyonan ang mga bata, handa po ang mga PAW lawyers natin na tumulong. At gagawa po kami ng guidelines dyan para lalong mapabilis. At yung gastos, yun ang problema ng mga kababayan na, lalo yung mahirap. Yung iba po, Chief, talagang inaatras na lang, hanggang plano na lang at hindi na po nila naitutuloy pa dahil nga sa gastos po nito. Chief, marami rin po ang nababahala. Ito po bang, tanong nila, ito po bang divorce bill na ito, itong diborsyo na to, itong panukala, ay unang-una bang mapoproteksyonan ang kapakanan ng mga bata kaysa doon sa mag-asawa o usapin lang ba daw ito ng mag-asawa? Hindi. Sa pamilya, ano yan eh. Parang diagonal yan eh. Dapat taas, nandyan ang Diyos. Mag-asawa, anak. Kailangan yung dalawa talagang may banal na takot at pananampalataya sa Diyos. Paano yung isa? Para bang wala ng Diyos? Paano mapuproteksyonan ng mga anak? Kaya nga napakarami pong cases ngayon ng support. Bawsi, umuulan, araw-araw. Dagsa sa PAW ang nagsasabing yung anak niya hindi sinusuportahan nung kanyang magulang, ina, ama, hindi sumusuporta. Napakarami po niyan. At ito'y masusolusyonan dahil alam nyo bang marami din naman ang walang anak na pwedeng kumupkop sa mga anak na pinabayaan ng magulang. At ang DSWD ay mayroon namang mandato para dyan na alamin sino yung pwedeng mag-adapt, kung sino yung pwedeng, di ba? At sadyang napakarami natin magandang batas na iiwan tong absolute divorce dahil ang perspektiba ng iba, baka iwan ako ng asawa ko, nagmamahalang kami. Hindi po kayo iiwan kung talaga nagmamahalang kayo. Malay nyo, hindi naman intriga to. Sa harap nyo, mahal kayo, pero pag talikod nyo, may iba yan. Hindi naman lahat, pero hindi natin alam. So, para po umayos ang ating lipunan, kailangan po ng batas. Dahil ang definisyon ng batas, yan po nagbibigay ng kaayusan, order in our society, sa pamamagitan ng mga perspektiba na magiging guide ng lahat. Ikaw, personally, anong opinion mo? Chief, basta't para sa welfare po ng mga bata, sa kaayusan po ng mag-asawa, talagang pag-aralan, pag-usapan, para sa kaayusan po ng lahat. Kung sa ikabubuti po, doon dapat. Saka ayaw din po ng Diyos ng kaguluhan. Sabi sa banal na aklat, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Nasusulat yan, at sadyang ganyan, bigyan natin ng kapayapaan ang mga tahanan. Kung di na po payapa, araw-araw gera, araw-araw may lumilipad na kasangkapan, hindi na po Diyos ang namamayani sa bahay na yon. Kaya kailangan natin bigyan ng kalayaan ang mga bata at ang innocent spouse. Palayain na natin sila. Dahil dito sa lupa, ang magpuprotekta sa ating kabataan, sa mga underprivileged, ang ating Estado. At ang Estado, binubuo ng Kongreso, na ekotibo at ng ating judiciary. Kaya dapat magtulong-tulong po lahat. Chief, sa usapin po ng tulong-tulong at yun nga, yung sa debate nito, meron tayong mga kongresista, congresswomen na medyo against sila rito. Ano po yung mensahe nyo po sa kanila doon sa mga tumututol at yung mensahe nyo rin po doon sa pabor po, doon sa kongreso natin? Kino-congratulate ko po yung mga pumapabor dahil palalayain nyo ang mga bilanggo ng wasak at magulong tahanan. At yun naman pong oppose dito dahil masaya sila, huwag nating sarilinin ang kaligayahan. Ibahagi po natin sa iba na ngayon po'y lumuluha, nagdurusa, gutom, may pasa, bugbog sarado at iba po ay ginahasa pa. Palayain po natin sila. Kayo hindi nyo kailangan ng divorce kasi masaya po kayo. Pero paano po ang iba na hanggang ngayon ay bilanggo ng kapirasong papel na walang bisa sa kanilang ama o ina na hindi gumagalang sa kasal. Yes po, Chief. Ngayon naman po, Chief, ay mukhang sasalang na po ito. Magtutuloy na po ito sa Senado. Ano po naman po ang inyong mensahe doon sa ating mga minamahal na senador para sa isyong ito po? Ang mensahe ko po sa mga undecided,
Ang isipin nyo po, bahagi po kayo ng doktrinang Salus Papuli es Suprema Lex. The supreme law of the land is for the welfare of the people. At Parents Patria Doctrine. Ang guardian for the welfare of the children ay ang mga nasa gobyerno. Nasa kamay po ng ating Senado, ng ating Kongreso, ang kalayaan ng mga nakabilanggo sa madilim na tahanan. Maraming salamat po. Babay po. Babay ka na. Kajira. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa ating mamamayang Pilipino po. Babay po mga ka-hashtag followers, at ang pagkakataong ito ay talagang inaantabayanan ng lahat. Babay po. Babay po. Mabuhay po ang PAO. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang ating Kongreso.